Pag-uusapan natin ngayon yung mga hakbang para hindi gumewang. Yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Mga hakbang para hindi gumewang. So, kung mayroon kayong Bible, samahan niyo ako sa John 15. At mayroong part dito sa Bible na gusto kong pag-usapan natin. Yan. Okay, so John chapter 15. Babasahin natin ang sinabi ng Bible. Itong sabi niya, umpisa lang natin sa verse 8. Sabi ng John 15 verse 8, yung paalala dito sa atin ni Jesus sa kanyang mga alagad, sabi niya, "This is to my Father's glory that you bear much fruit." Yung sinasabi ni Jesus, nais ng Ama na tayo talaga ay mag-progress, mag-bear much fruit. Tapos pagpapakita, yun ay pagpapakita, yung ating paglago, yung pag-progress mo, ay pagpapakita lamang, katibayan lamang, na tayo ay kanyang mga disciples. So, showing yourselves to be my disciples. Tapos sabi niya, "As the Father has loved me, so have I loved you. Now, remain in my love." Manatili kayo sa aking pag-ibig. Now, diretso na tayo dito sa 16. Sabi nito ng Bible sa 16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you." Sabi ko nga, Lord, na-share ko na ito nakaraan itong text na to. I-share ko ba ito uli? Ay, ang impression ni Lord, yes, because the Lord is telling us tonight with a different approach sa Scripture na may kinalaman sa ating buhay Kristiyano. Tayo, lalo-lalo na tayong mga anak niya, tayong mga ginagamit niya, tayong mga manggagawa ng Panginoon. So before we continue, shall we bow our heads? Please let us pray. Lord, we thank you. Salamat po, Panginoon, sa araw ng salita. We ask you, Lord, to be with us. We invite your Holy Spirit, Lord. Please, samahan niyo po kami upang maging maayos, Panginoon, pag-aaral po namin ng mga salita. We invite you, Lord, to please makialam po kayo sa gawain ngayong gabi. Nihiling po namin ang ipagpapatawad sa aming mga kasalanan, sa lahat po ng aming nasabi, nagawa, lahat ng aming inisip na hindi nagbigay ng kaluguran sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Pagpalaan niyo po bawat isang narito at yung mga papasok ng Panginoon dito, Panginoon, sa Zoom. Purihin kayo, Ama, ang papuri, ang pagdakila sa iyo lamang. Gawin niyo pong mabunga ang gabing ito. Sa magitan ng iyong salita at ng banal na Espiritu, palakasin niyo po kami ngayong gabi. Ang papuri sa iyo lang, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, yun ang ating pag-uusapan tonight. Sabi nga natin dito, ang title natin, Tagalog, Mga Hakbang para Hindi Gumewang. So, sinabi natin para hindi gumewang, ito yung spiritual life natin. Dito, ang sinasabi lang sa atin dito ay meron siyang binanggit na gusto kong mapansinin nyo na napakaganda nitong verse na to. Sabi ko, ang ganda naman nito. Sabi ko, pag tinignan nyo yung verse 8, tingnan nyo lang, sandali lang. Sabi ng Bible dito, sabi ni Jesus mismo, "This is to my Father's glory." Ito ay para sa kaluwalhatian ng aking Ama, that you bear much fruit. Kita-kita mo dito yung expectation ni Lord sa buhay natin. Kung wala ka ng pangarap sa buhay mo, si Lord may pangarap pa sa buhay mo. Hello? Kung wala ka ng pangarap sa buhay mo, si Lord may pangarap pa sa buhay mo. Kaya dito sabi niya, "This is to my Father's glory." Sabi niya, that you bear much fruit. So God is, sabihin na natin na expecting for us to have a progressive life. Gusto niya makakaroon meron siyang makitang buhay galing sa kanyang mga anak na umuunlad, nagpo-progress. Sabi niya, "This is to my Father's glory." Ang isa lang magandang sinabi niya rito, dapat maunawaan mo na kung sakali man na ikaw ay kanyang pasaganain, paunlarin, pagpalain, gumanda ang buhay mo, tandaan mo ang papuri kay Lord. Yung sinasabi niya, "This is to my Father's glory." Sipin mo nga, ano sinasabi niya, "This is to my Father's glory, that you bear much fruit." Ito nga, dito mo mapapansin na si Lord may pangarap pa sa akin. Samantala ako, minto na ako mangarap para sa sarili ko.
pero si Lord may pangarap pa pala para sa akin. Ako tingin ko sarili ko, useless ako eh. Pero si Lord, ang tingin niya sa akin, productive ako. God wanted to see me progressing. So ngayon, ano yung sinasabi nating mahakbang, mga hakbang para hindi gumewang? Alam nyo, hindi ka naman susunod kahit doon sa mga artista, yung mga kapanahunan natin ngayon ng mga ina-idolize ng mga kabataan, na kung hindi naman sila dyan humahanga, hindi din naman nasusundin niya, pati pananamit, pati hairstyle, pati lahat ng mga kung ano-anong ginusot nilang damit. Hindi naman nila kukopya niya kung di sila humahanga. So, ang isang number one dito na gusto nating pag-usapan, para hindi gumewang yung Christian life, dapat tayo ay humahanga sa Panginoon. Kaya ang tanong, hanga ka ba sa Diyos? Hanga ka ba kay Lord? Kaya yung iba ayaw sumunod sa Diyos, hindi sold kay Lord eh. Kaya maraming mga kapatid tayo na ayaw magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos kasi hindi siya sold out kay Lord. Oh, by the way, may mga pumasok tayo mga kasama natin. Nandito na si Romar Pogi. Okay, nandiyan si Romar Pogi. Tapos si Ate Saganda. Tapos si Kuya Gilo nakahabol. Si Kuya Gilo, sabi niya, malilate siya ng konti pero nandiyan siya ngayon. Thank you. Tapos yun, si Ate Tim Dison at saka si Ate Mumay, nasa loob na rin pala. Praise the Lord. Paalala ko lang sa mga member ng SYP after po ng Wednesday Word, gusto tayo makausap ni Ate Candy, so paiwan po tayo mamaya. And those deacons na gusto magpaiwan, na gusto nyo marinig yung mga sasabihan ni Ate Candy, and even Carl is welcome if you want to listen sa discussion mamaya ni Ate Candy. No? Okay, and those who are interested to join. And anyway, balik tayo rito. So, number one, first main point number one, para hindi gumewang ang ating Christian life, number one, kailangan humahanga ka kay Lord. Bakit ka hindi hahanga kay Lord? Kasi si Lord, maganda ang pangarap sa buhay mo, samantalang sabi ko tayo, huminto ng mangarap. Kaya dito, makita mo dito, dalawang bagay. God is providing inspiration and God is making, gumagawa siya ng paraan para malaman mo na God has an expectation. Two words under dito sa humahanga. Una-una, gusto malaman ni Lord, gusto ipaalam sa iyo ni Lord na ang Panginoon ay nag-aantay. Meron siyang inaantay na progress sa buhay mo. It is for the Father's glory that you bear much fruit. Question, are we bearing much fruit now? Tayo ba nagpa-progress na ba? Si Lord nag-aantay. Kumbaga, ina-anticipate niya, may anticipation na hindi tayo mananatiling ganito kung ano may kinalalagyan natin. Ngayon, God wants to see a progressive life, a life that is progressing. Sabi ko nga, kung wala ka ng pangarap sa buhay mo, si Lord may pangarap pa. Sabi nga dito, kung mapapansin ninyo, this is to my Father's glory for us to bear much fruit. Ngayon, siyempre dito, pag in spiritual natin, ang sinasabi natin dito, ito yung mga nire-reach out natin mga kaluluwa, pero hindi lang yun because God is an awesome God and at the same time, God is a wholesome God. Ibig sabihin, ang kaya i-provide ng Diyos sa atin, hindi lang mga kaluluwa, kundi lahat ng mga pinagkatiwala niya sa atin, gusto niya maging productive tayo. Gusto niya maging mabunga tayo. So, kung ikaw ay nag-work, gusto ni Lord na makita ka niya na nagpo-progress ka dyan, nag-excel ka dyan, kung kinakailangan ma-promote ka dyan, God wants to see you na you're really bearing much fruit. So dito, mahirap gawin yun para sa isang Kristiyano kung hindi ka humahanga sa Diyos. Bakit? Kasi ang daming utos ng Diyos na kung minsan ayaw nating pansinin, ayaw nating sundin. Samantalang kapag ang nanawagan ay si Blackpink, pag nanawagan sila Jungkook, naglilitawan Naglilitawan talaga yung mga K-pop na yun. Pag nanawagan, naglilitawan Kahit sa ang concert yan, kahit magkano, naglilitawan Bakit? Humahanga kasi sila tayo, humahanga ba tayo? Humahanga ba talaga tayo kay Lord? Ngayon, pag hindi tayo hanga kay Lord, hindi mo susundin ang mga utos niya, kaya hindi mangyayari yung sinasabi natin na progress. Sabi dito, it is for the Father's glory that you bear much fruit. Andiyan na si Ate Kay. Hi Ate Kay. Andiyan na si Ranchi. So, uulitin ko lang uli, number one, para hindi gumewang Christian life mo, dapat maintindihan mo na ang pinaka-foundation ng Christian life na ito, si Lord. Dapat ang lahat ng meron tayo, lahat na magkakaroon pa tayo,
Lahat na magiging pag-unlad pa natin ay dapat malinaw, wala pa man, dapat malinaw sa iyo, this is to my Father's glory. Ang hahangaan mo dito, yung si Lord may magandang pangarap sa iyo, yun ang hangaan mo eh. Grabe, sino ba nangarap ng maganda para sa iyo? Di ba magulang mo lang? Karamihan na naman ng mga nangarap ng maganda para sa'yo, magulang mo lang naman eh. Yung talagang very vocal. Tsaka tapos yung nag-asawa ka na, yung partner mo, siya lang naman na nangangarap magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Pero ibang tao, naku, yung ibang tao nga pag sinabihan mo ng problema, natutuwa pa at may problema kang ganyan eh. May mga sikretong nagdiriwang at mabigat ang problema mo. May mga taong ganyan, kaya sabi nga nila, if you have problems, don't tell them. Because some of them are happy that you have those problems. Pero dito, pag kay Lord, pag may sinabi ng problema kay Lord, si Lord inaayos. At saka dito, ang isang maganda, sabi ko nga, you ask yourself, ako ba humahanga ba ako kay Lord? Ano ba? Kung meron ka bang dapat hangaan kay Lord, ano yun? Number one, pagpapatawad ng Diyos. Si Lord hindi nagbabago. Pero tayo, pagbago-bago mood natin. Pero, kung makahingi tayo sa Panginoon ng ating mga pangailangan, ganun-ganun na lang. So, okay, pumapasok si April, no? Meron, hi April, uy, parang anto ha? Meron tayong Romar Pogi, meron tayong Pretty April. Wow. Kompleto tayo ha. Sige. Now, diretso tayo dito. Grabe ha. Meron tayong Romar Pogi, meron tayong Pretty April. Kailangan ko makakita ng Amazing September. Walang ganun ha. Kasi mag-September na tayo eh. Okay, so ang pinag-usapan natin na para hindi gumewang ang ating Christian life, yung mga hakbang sa hindi paggewa. Number one, dapat humanghanga kay Lord. Dapat sold out ka sa mga utos ni Lord. Kasi kaya hindi mo sinusunod si Lord kasi hindi ka kumbinsido. Hindi ka sold out sa Kanya. Kaya ka nagrereklamo kasi hindi ka sold out kay Lord. Parang, ano ba yan? Pwede naman siguro mabuhay kahit wala si Lord. Ganon. Kasi nga nasanay tayo ng ganon. Pero sabi ko nga, when you became a Christian, our options, our choices become limited. Naging limitado ang mga pagkilos. Bakit? Kasi pinag-uusapan na nga ngayon ay yung ano ba gusto ni Lord? Ano ba ang nais niya? Hindi yung gusto ko, hindi yung planong sino man. So number one, tiyakin mo lang ngayong gabi na humahanga ka talaga sa Diyos. Pasalamat ka kahit hindi tayo tapat, ang Diyos hindi nagbabago, tapat pa rin siya. Kahit hindi ka faithful, ang Diyos nananatiling tapat. Kahit ang dami mong pagkukulang sa ating mga pananalangin sa Kanya, ang Lord lagi pa rin nagpo-provide na pangailangan natin. Kaya nga di ba naalala niyo nung sinare ko doon sa GC na when you only pray when you're in trouble, you're in trouble. Grabe yun ha. When you only pray when you're in trouble, you're in trouble. Kapag ikaw ay mananalangin, pag ikaw ay nanganganib ka nga talaga. So dito ang sinasabi natin, please be sure na ikaw ay may matinding paghanga kay Lord. Kasi gusto mo gusto mo magpalain. Tingnan niyo ito ha. Babasahin natin verse 8. Sabi niya dito, this is to my Father's glory, ang linaw. Ano yung to my Father's glory? That you bear much fruit. Kumbaga, God is expecting, God is anticipating na ikaw ay magiging mabunga, na ikaw ay magiging puno-puno ng pagpapala. Gusto makita ni Lord yun ang mangyari sa iyo eh. Pero minsan ang tingin mo, ang liit-liit mo. Ang tingin mo parang hindi yata mangyayari sa buhay ko yun. Parang nakaimpaka-imposible. Sabi ko nga, nakakatuwa si Lord. Si Lord may pangandang pangarap para sa iyo eh. Pero tayo minsan huminto ng mangarap para sa sarili natin. So sabi ni Lord, ngayon pag nangyari yun tandaan nyo this is to my Father's glory. Kaya hangaan mo si Lord dahil mayroon siyang magandang pangarap sa iyo. And most of the time, God's plans are better than our plans for ourselves. Amen? O na pangalawa, punta natin yung 16. To. So, sabi ng 16, 'di ba, bago niya sinabi na bago kayo humingi sa akin, sabi niya nito, I appointed you so that you might go and bear fruit. Tingnan niyo ha. You did not choose me, verse 16, but I chose you and appointed you so that you might go and you bear fruit and bear fruit. Number 2, para hindi gumewang ang ating Christian life, alam nyo, kung meron mang isa nakaka-guilty sa Panginoon, ay yung hindi mo gampanan ang pinagagawa niya. Isa sa pinagagawa ng Panginoon,
ay tayo humayo at abutin ang maraming kaluluwa para sa Kanya. Ngayon kung minsan kasamahan mo na sa kantin, kasamahan mo sa work, ayaw mo pang i-share yung salita ng Diyos, may sinasabi na nga si Lord. Ngayon, sabi ng Bible dito, ano man hiling mo sa pangalan ko, bibigay ko sa iyo. Pero bago niya sinabi yun, sa verse 8, sinabi niya, kailangan tapat tayo humahanga. Number 2, I appointed you to go. Ano yung number 2? Para hindi gumewang ang ating Christian life. Hindi lang ka lang humahanga, kundi humahayo. You know? So number 2 hindi lang humahanga, humahayo. O Humahayo. bakit napunta dyan, Pastor, yung humahayo? Ayan o, nakita-kita nyo naman nakasulat. Bagahin natin John 15:16. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go. Humahayo. Dapat tayo, hindi lang tayo humahanga, humahayo din tayo. Hindi, kumbaga kung lalagay natin to sa buhay natin na nasa loob ng church, dapat hindi tayo nakataas lagi ang kamay at nag-worship kay Lord. Dapat lumalabas din tayo ng church. Natatandaan nyo noon nung tayo ay nag-street evangelism, inikot natin na pabalik-balik yan. Tapos, Lord, ano ba pwede namin gawin para Panginoon makapag-akay ba kami ng kaluluwa? So, dito, hindi sapat yung tayo ay humahanga lang. Dapat tayo humahayo din. Kaya, mga kapatid, ang sinasabi niya rito, when there is an opportunity for us to do the mandate, let's do it. Alam niyo yun na nakakagilty kay Lord. Alam niyo yung, kung papansinin niyo yung mga buhay Kristiyano, alam niyo kung ano nagpapaiyak sa atin? Yung alam mong hindi ka tapat, pero pag nagpapala ka ng Panginoon. Yung alam mong ang dami mong pagkukulang, pero ang Diyos tuloy-tuloy ang pagpapala sa iyo. Yun ang nakakaiyak sa Panginoon. Yung alam mong hindi ka naman nag-evangelize, pero binibless ka ni Lord. Yung alam mo hindi ka naman nag-evangelize, hindi ka nag-reach out, pero yung mga prayers mo may mga sagot. Kaya nga sabi nga dito, pag magbabacktrack ka ng iyong past, two things you will see. Ano yun? Yung ating kasalanan at yung kanyang katapatan. Yun lang, wala na iba eh. And that will make you cry. Kasi nga, unang-una, sabi ko nga, hindi lang sapat yung nagwo-worship tayo. Hindi lang sapat yung tayo nagpe-pray. Hindi ka lang dapat humahanga sa Diyos na kaya niyang sumukot sa panalangin, dapat ikaw din ay humahayo. Kaya dapat, para hindi gumawa ang ating Christian life, confident ka, hindi. Ginagawa ko yung mandate. Yung pinagagawa ni Lord ng mandate, ginagawa ko. So, mangyari sa inyo, hindi gagawa ang Christian life mo. Bakit? Nagkakaroon ka ng confidence. Sapagkat alam mo, yung utos ng Panginoon ay ginagawa natin. Amen. Uli, mga kapatid, tandaan nyo ito ang sinasabi sa atin dito, para hindi gumawa, para walang guilt feeling. Tandaan nyo, para walang guilt feeling ang Christian life na ito, para hindi ka gumagawa, dapat di ka lang humahanga. Dapat humahayo. In other words, we should allow ourselves to become an instrument na gagamitin ng Lord para mag-reach out pa ng mga people na pwedeng neighbors, pwedeng loved ones, pwedeng classmates, schoolmates, colleagues, sino man siya, kaya mga Facebook friends. Continue to invite them, bring them to the Lord. Kung nahiya ka mag-share, invite them sa church. Tayo magpapatanggap sa Kanya. Kung nahiya ka patanggapin siya, bring them. Yung kung paano tayo ginagamit natin ng mundo, pwede naman tayong gamitin na yun ng Lord na mas matindi pa. So, tandaan nyo hindi lang tayo dapat humahanga. Dapat tayo humahayo din. Ngayon, pangatlo. Punta natin yung pangatlo natin. Dito pa rin sa verse 16. Ang sabi niya rito sa verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go. Yun yung humahayo. And bear fruit. Ngayon, anong klase yung bunga mo? Dapat mananatili yan. Fruit that will last. Pag ginawa mo yun, ikaw ay humahanga at humahayo, ito na. So that whatever you ask in my name, the Father will give you. Ang pangatlo, dapat ikaw ay humihingi. Yan. Number 1 Ano yung number 1 natin? Uy, andyan po kayo. Ano yung number 1 natin? Humahanga. Mahanga. Number 2, Mahayo. mahayo. Humahayo. Number 3, Hingi. mingi. Bingi. Ano nangyari? Yan, mga hakbang para hindi gumewa. Yung mga hakbang na yan, binabago natin. Ano ginagawa natin? Humihingi agad. Humihingi muna. Pwede ba ayusin natin? Alam mo niyo ba nakakita kayo ng kalesa? Wala kayong makikita yung karito ng nasa unahan.
nasa likod lagi ang kabayo, kaya yung kalabaw. Eh ang ginagawa natin, ini-invento natin, nire-reinvent natin yung will eh. Dito, ang mga hakbang, una, bago ka humingi, humayo muna. Kasi pag tayo humahayo, doon ka ba lamang pwedeng humingi. O kaya nga, pagka ikaw ay hihingi, teka, humayo ba ako? Naku naman, ang gandang pang counter check nun ah. Alam mo, hihingi ka kay Lord. Teka, humayo ba ako? Nagpagamit ba ako kay Lord? Nakapag-share ba ako? Kasi sabi niya dito, tinan nyo ha, pag tayo ay, siyempre, malinaw sa atin na ang ganda ng pangarap ng Diyos sa atin, kaya nga humahanga tayo sa Kanya. Pinapatawad niya tayo, kahit gaano karami kasalanan natin, humahanga tayo sa Kanya. Pero hindi sapat ang paghanga. Dapat tayo humahayo. Nagpapagamit sa Panginoon. Ngayon, pag nagawa mo na yon, ano man ang hilingin mo sa pangalan ko, ibibigay ko sa iyo. Dapat doon pa lang tayo humihingi. Ngayon, hakbang yan eh. Wala namang unang pasok sa school, grade 6 agad eh. Wala namang ganun eh. Yung mga iba nga, bago mag-grade 1, dadaan pa sa kindergarten, dadaan pa sa kiddie school eh. Pero hindi, gusto natin, wala nang ano hayo-hayo, hingi agad. Eh, kuminsan ganun tayo eh, wala nang hayo-hayo. Gusto natin hingi agad. Mga hakbang nga eh. Kitang-kita naman natin pagkakasunod-sunod. So dapat tayo ay humihingi. Alam niyo isang maganda rito? So that, sabi niya, whatever you ask the Father in my name, I will do it. You know what? God is expecting you to ask something from the Lord. Kaya huwag kang mahiyang humingi. Alam ni Lord, mahihingin ka sa Kanya. Uy! Uy! Alam ni Lord, mahihingin ka sa Kanya. Hingin mo na mamaya. Uy! Alam ni Lord, mahihingin ka sa Kanya. Hingin mo na mamaya. Lord, hingin mo na. Mahihingin ka. Hingin mo na. Kaya tandaan mo lang ito ha. Meron din siyang sinabi. Dapat hindi sapat yung tayo ay sabihin natin na mahanga lang at humahayo, dapat tayo, pagdating sa pangatlo, humingi ka rin. Kasi alam niya eh, dadating yung panahon, mahihingi ka sa Kanya. Alam niya, hindi malalagay itong verse na to kung alam niya wala kang kailangan sa Kanya. God knows you need Him. God knows you need His approval sa iyong hinihingi. Kaya nga sabi niya, whatever you ask, grabe. Alam niyo ba yung whatever? Kasama ang jowa doon, si Kai. Doon sa whatever na yon, kasama doon ang jowa, si Kai, pero wag muna ngayon ha, wag muna ngayon. Brother Jojo, kasama doon ang lifetime partner ha, doon sa whatever na yan. Pero wag muna ngayon ha, mag-ministry muna tayo. Grabe, marami tayong gagawin kay Lord. So, ang sinasabi lang niya dito ay, hindi lang yung ikaw ay humayo o humanga. I'm expecting you, son, that you would ask something from me. And He's expecting it. Alam niya, hingi ka eh. Pero meron nga siyang hakbang eh. Wow, so kung si Lord umaasa ako hingi, so what bothers me, what hinders me not to ask something from the Lord? Ano yung pwede maging sagabal sa akin para hindi ako makahingi sa Panginoon? So dito, ang sabi niya, whatever you ask it, the Father in my name, I will give it to you. Kaya alam, tandaan nyo ha, bago maganap yung humihingi ka, dapat may nakaraang humahayo at humahanga. Alam mo, hindi ka naman susunod sa utos ni Lord kung hindi ka humahanga sa Kanya eh. Yung utos niya na humayo, hindi mo gagawin kung hindi ka humahanga. Tingnan nyo nga yung mga, sabi ko yung mga, ipakikita nyo ng mga artista, kahit anong iutos nila eh, dahil sa paghanga nila doon sa kanilang ina-idol, sunod sila ng sunod. Meron mga isang religious group eh. Grabe kung anong sabihin, ginagawa ng mga tao sa luneta. Baliktaran nyo yung payong nyo. Oh, grabe, mga payong nakabaliktad. Ang hawakan mo ngayon yung ilalim, nakabaliktad. Ay, grabe. Saluhin natin ang pagpapalaw. Wala namang ganun sa Bible, no? Binaliktad talaga yung payong, yung hawakan na siyang nasa taas. Kahit ano yung utos niya, sinusunod. Ah, grabe. Why? Hanga sila dun sa speaker. Pero hindi sila humanga kay Lord. Kasi kung kay Lord yun humahanga, maitatama sila. My only point, alam nyo kaya ko ito sinasabi. Kaya tayo sumusunod kasi, hanga tayo kay Lord. Alam nyo, isang patunay lamang na hindi ka sold out kay Lord pag nagdi-disobey ka. Parang ang liit ng tingin mo sa Diyos. Ang tingin mo sa Panginoon napakaliit lang. Kaya sa tingin mo, pwede mo siyang baliwalain. Sa tingin mo, no big deal kahit hindi ko sundin yan. I can manage myself. I can manage my family, I can manage my work, my job, my business, my studies. Yun ang sinasabi mo rito.
Pero dito alam niyo, sinasabi dito ng Bible. Malinaw eh. God has great plan for our lives. Kaya hanga mo siya eh. Kapag dumanas ka na ng matinding asenso sa buhay, this is to my Father's glory. Kaya hangaan mo si Lord. Because God has great plan for you, kahit si ikaw ay wala ka ng planong maganda sa buhay mo. Pero si Lord may maganda pang plano sa iyo. And He is expecting you to bear much fruit. Nilinaw lang niya. Si Lord bibigyan mo ng papuri ha. Si Lord ang bibigyan mo. This is to my Father's glory. Isang reason niyan kaya kung minsan ang hinihingi natin walang sagot. Kasi wala tayong balak bigyan siya ng papuri eh. Pero pag si Lord mag-glorify sa isang hinihingi mo, walang dahilan para hindi niya ibigay. Pagka si Lord ang mapapapuri yan, ibibigay ni Lord. Pero kapag hindi natin siya balak bigyan ng papuri, hindi tayo makakakuha ng sagot sa Kanya. So yun lang yun. Ngayon, sabi nga, hindi sapat yung humahanga ka. Ang humahanga sa Diyos, sumusunod sa Diyos, so humayo. Bago niya sinabi yung humingi kayo, humayo muna. Yun ang dahilan ng pagkakapili upang kayo humayo at mamunga. So humayo. Ngayon, pag ginawa mo yun, ano man ang hilingin mo sa pangalan ko, ay bibigay ko sa iyo. Doon pa lang yung paghingi. So wag natin baliktarin ha. Wag natin baliktarin ha. Number 3 yun, yung paghingi. Humahanga, humahayo, humihingi. Huwag yung humihingi muna. Pag hindi nagustuhan, hindi ako hahayo. Isang ganun eh. Gagawin ko muna. Lord, tingnan ko muna kung ano bibigay mo. Baka umiyan, di okay yan ha. Di ako hahayo. Ganun. Ganon. So, hindi ganon. Parang alam niyo yung mga munito-munita, di ba sa school? Meron tayong mga exchange gift, munito-munita. Hindi mo alam kung ano makukuha mo. Di ba? Kaya ako nun, hindi ako basta-basta nagbibigay kasi hindi ko alam kung makukuha ko eh. Sipin nyo nun, kukwento ko lang sa inyo, exchange gift namin munito reveal na. I-reveal muna kung sino yung nakuha mo. Sa manang loob ko, kasi yung sa akin, pinaghirapan ko yun eh. Curly tops ang binili ko sa kanya. Grade 6 ako na. Alam niyo yung curly tops? Grabe. Pinaghirapan ko yun. Alam niyo ginawa ko yun, parang nakuha ko yung nangalakal pa ako nun ha. Nagpunta ako sa mga basurahan. Nag-ipon ako ng mga pakong kinakalawang. Binenta ko yun. Magkano? 40 centimos isang kilo. Ng pako na kalawangin. Tapos nakuha niya para lang meron akong exchange gift. Hanggang sa nakabili ako ng curly tops. Tapos yung araw na exchange gift, alam niyo kung nakuha ko? Grabe, isang saging at isang Ajax. Isipin niyo naman yung isang saging at isang Ajax, yung bareta. Ay, sino ba rin isasama lang loob? Kahirap-hirap na akong mag-ipon ng pambili ng curly tops. Makukuha ko isang Ajax at isang saging. So, ang point ko lang is this, if you want God to bless us, sa totoo lang, alam naman talaga ni Lord ang pangailangan natin. Kaya lang may tinuro siya eh. Bago ka humingi, humayo ka muna. Kaya minsan may guilt feeling tayo when we come to the throne of God. Para tayo nagigilty, teka muna. Para nakakaya ka, pakinggan kaya ako ni Lord. Wala kang confidence na paniwalaan na ikaw ay sasagutin ng Diyos. Kasi alam mo, meron kang hindi ginagawa na utos niya. Kaya tayo nagigilty. Pero kung nakakasunod tayo, ang lakas ng in Jesus name mo. Kasi alam mo, ginagawa mo yung utos niya. Okay? So, ulitin ko lang ulit ha. Isasabi natin, mga hakbang para hindi gumewang. Ano yung number 1 natin? Ano yung number 1? Mahanga. Number 2? Mahayo. Tapos number 3? Humingi. Tandaan nyo, yung paghingi number 3, huwag nyo gawin number 1 yan ha. Mga hakbang to, mga hakbang. Third step yan, third step. Huwag nyo gawin unahan yan. Huwag nyo ilagay sa unahan yan ha. Third step yan, makaya mga hakbang eh. Now, let's conclude this. Ito yung ating conclusion. Ito naman, mapapatunayan nyo to sa buhay natin. Sabihin natin, when we work, we work. But when we pray, God works. Yun eh. When we work, but when we pray, God works. Pag tayo tumarbaho, tayo talaga nagtatrabaho, nakita mo mga resulta. Pero pag tayo nanalangin na, para mo pinagtatrabaho ang Diyos. Hallelujah.
Pag tayo nananalangin na, para mo na pinagtatrabaho si Lord nun. Kasi nga, you are not claiming it by faith. Grabe, yung utos niya, ginagawa mo, mahayo ka. Wow. When we pray, God works. So tandaan natin, ang Christian life natin kaya gumegewang, tayo rin may kasalanan. Bakit gumegewang? Ba't nahuhulog sa agtang yung lasing? Siya rin may kasalanan kasi nagpakalasing siya. Ang Christian life natin, kaya gumegawang, tayo rin may kasalanan. Tayo rin may kasalanan. Kaya please lang, ayusin natin ating Christian life. God is so much willing na i-bless tayo. Saka sabi niya, whatever you ask the Father in my name. But please, follow the steps that God provided us. Hindi pwede yung humahanga ka lang, Lord, I worship you. Hindi pwede gano'n. Dapat humahayo din. Dapat ginagamit din ni Lord ang buhay natin. At saka po lang pwede gamitin yung humihingi. Amen? So palakbakan naman natin si Lord. Palakbakan naman natin si Lord. Amen. Lord, dalangin ko po sila sa inyo. Kayo, Panginoon, ang nakakaalam ng nararapat at higit sa lahat, Panginoon. Mas higit, Panginoon, ang iyong plano kaysa sa aming mga plano. Mas higit, Panginoon, ang iyong naisip kaysa sa aming mga naisip. Kaya naman, Panginoon, sa iyo ko po patuloy na tinatagudilin, sa iyo ko po patuloy na dinadalangin, inilalapit, at pinapakiusap, Lord, ang lahat ng aming pinanalangin simula sa simula at sa aming po mga natutunan na yung banal na salita. Sa iyo po na lahat inilalagak. At dinadalangin namin ito sa Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Mga pangako mo, liwanag at kapal.